Pinagpo sa NBI ang nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos para ireklamo ang aktres at ang mga kaibigan nitong beauty queen na sina Michelle D at Samantha Panilio. Ikinulong at binugbog umano ang driver matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Lumapit sa akin si Ma'am Rian. Sabi Ma'am Rian sa akin, bigay mo na kasi yung isa na yun. Sabi ko, Ma'am, wala po. Wala akong mamibigay. Sabi ko, kasi wala sa akin. Sa isang punto, may narinig daw siyang pag-uusap ng mga bodyguard. May narinig ako na katapusan nila ako. Katapusan nila ang buhay ko. Kaya tumalon ako. Aray ko! Sa 39th floor. Kasama rin sa kanyang nireklamo ang kaibigan ni Ramos at D na beauty queen na si Samantha Panilio na nanakit din daw sa kanya. Ang kanyang reklamo, pinanumpanan niya kanina sa NBI. So man may itong bossing na ginawa na itong driver na kinukuha daw yung itong compound naglalaman ng kailang picture ng celebrity pakita na ng ebidensya may CCTV pondo labas na lang kamo at sila magharap sa korte para sa gana malaman kung sino nagsasabi na totoo. Okay? Maganda araw sa atin lahat mga bossing, muli nagbabalik RMG News TV. Ayan, another day, another fake news. For today's video mga bossing, ang topic pala natin ngayon ay walang iba kundi dito kay tatlong celebrity na di mano binugbog. Binugbog daw di mano nitong mga bossing ang driver at dating assistant. Patay tayo dyan. So, ano nga bang kwento nito? Bago natin panoorin ng video mga bossing ay kung di pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel mga bossing, wala na lang pating tubig pa. Pindutin na yun. Huwag mong subukan. Para sa ganun maging updated tayo. So, ano pang hinihintay natin mga bossing? Panoorin na natin ang video. Let's go! Pinagpo sa NBI ang nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos para ireklamo ang aktres at ang mga kaibigan nitong beauty queen na sina Michelle D at Samantha Panilio. Ikinulong at binugbog umano ang driver matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Ayon naman sa abogado ni Ramos at D, posibleng gumaganti lang ang driver matapos siyang sampahan ng reklamong qualified theft. Saksi, si John Consulta. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si alias Totoy, 40 anyos, na nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos. Inirereklamo niya ang kanyang amo, kaibigan nitong beauty queen actress na si Michelle D, 2 bodyguard at 2 member ng PNP. Kwento ng complainant, noong January 17, pagkagaling sa isang taping, bigla raw siyang persang iniakyat sa condo unit ni Ramos at D. Pinaamin daw siya tungkol sa angpaw na umuloy kinuha niya mula sa condo unit. Naglalaman daw ang angpaw ng ilang mga sensitibong larawan. Kinausap ako ng pulis. Nasa iyo ba talaga? Sabi ko, wala po sir. Sabi ko. Sa condo unit, kinulong daw siya ng 3 araw habang paulit-ulit na binubugbog ng 2 bodyguard ni D. Bigla pa kong hinatak ng 2 bodyguard. Tapos yun, nagbubugbog nila ako sa loob. Sinisipa ako, suntok, kahit sa gilid ng CR. Si D, kasama raw sa gumulpi sa kanya. Binumbog ka muna ni... Michelle. Sino Michelle? Michelle D. Paano kanya binumbog? Pinatayo ako niya, tapos sinikurahan ako, sabi niya, akin na. Sabi niya sa akin, para matapos ang ano natin, usapan, akin na yun. Sabi ko, ma'am, wala po sa akin. Pag sabi ko, wala, titirahin na naman niya ako. Binugahan niya ako ng alcohol, buong katawan ko, pati mata ko. Tapos nung hinawakan niya dito, tinusok mata ko ng 2 daliri niya. Pati umano si Ramos, sinaktan din siya. Sinapak po niya ako dito. Medyo nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, di ko mabilang, walang bisis. Pero giit ni Totoy, wala sa kanya ang hinahanap na larawan. Lumapit sa akin si Ma'am Rian. Sabi Ma'am Rian sa akin, bigay mo na kasi yung isa na yun. Sabi ko, ma'am, wala po. Wala akong mamibigay. Sabi ko, kasi wala sa akin. Sa isang punto, may narinig daw siyang pag-uusap ng mga bodyguard. May narinig ako na katapusan nila ako. Tapusin mo sa buhay ko. Kaya tumalon ako. Sa 39th floor. Nung pagtalong ko, pag-dive ko ng 39th floor sa bintana, sa kusina, basta nag-dive lang ako. 25 floor, sabi ng guard. 25? Opo, may hinawakan pa ko na lubid.
Nung nakawag po ko sa lubid, bukas po yung 25 floor, nakapasok po ko sa may kwarto, may kusina ng mga babae. Parang kwarto siya. Doon ako dumaan. At po pagbaba ko, mayroon na po nakabang doon ano, kung OIC. Tapos yung bodyguard niya. Yung dinampot ulit ako, inakit ako sa taas ulit. Noong January 19, dinala raw siya ni na Michelle D sa istasyon ng pulis at inireklamo ng qualified theft. Doon, nakaranas daw muli siya ng pananakit. Sabi sa akin, bukuan mo kamay mo. Hinanyang ko sir yung kamay ko. Hinampas niya bigla ng parang sa arnis. Yung parang ano siya, kuwayan. Bigla ito sir na mula, mabas agad ng dugo. Tapos paglabas niya, yung isa naman medyo mataba na mababa na pulis. Pagpasok niya, nakatsinilas lang kasi ako eh. Paka niya, pa ako, didi niya. Oo, parang kumbat. Noong January 22, nakalabas daw siya ng police station, makarang i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong inihain laban sa kanya. Kanina, ipinakita sa amin ni alias Totoy ang mga sugat na kanyang tinamo na resulta umano ng ginawang pananakit sa kanya. We took recognition of the case kasi may timbang. Una, yung he was detained for 3 days. Tapos, physically, sinaktan siya. Kung ang ebidensya ay nagbibigay para sampahan ng isang kaso, itong mga nasa likod ng krimen na kanyang binabanggit ay gagawin natin. Kasama rin sa kanyang inireklamo ang kaibigan ni Ramos at D na beauty queen na si Samantha Panlilio na nanakit din daw sa kanya. Ang kanyang reklamo, pininumpaan na niya kanina sa NBI. Ayon sa abogado ni Ramos at D, sasagot sila sa oras na makakuha sila ng kopya ng reklamong isinumite ng complainant. Pero giit nila, wala raw insidente ng illegal detention dahil si alias Totoy daw ay residente rin ng kondo bilang driver ni Ramos. Ang huli raw insidente ng kanyang mga kliyente kay alias Totoy ay no maghain si D ng kasong kriminal para sa qualified theft laban kay alias Totoy. At nagsauli pa raw siya ng ilang gamit kay D. Wala raw maisip na ibang dahilan sina Ramos at D sa reklamo ni alias Totoy, kundi para makaganti sa kanila sa qualified theft case. As of the moment, we do not have a copy of the complaint yet. So we have to get a copy of the complaint first before we can answer all the allegations against our client. The last incident that he had with the driver of Rian is during the time na nag-file siya ng qualified theft. There were medical certificates before the arrest and meron din namang mugshots na wala namang nakita doon sa if there were the allegations of physical injury. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Panlilio. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta. Kung totoo man may itong bossing na ginawa na itong driver na kinuha daw di umano itong ampaw na naglalaman ng masasayang picture na itong mga celebrity, pakita na ng ebidensya. May CCTV sa kondo, ilabas na lang kamo at dun sila magharap sa korte para sa gano'n malaman kung sino nagsasabi ng totoo. So yun lang mga bossing, dito na natin natatapos sa panonood ng video. Again, salamat sa inyong panonood at subscribe niyo lang po ang ating YouTube channel mga bossing. Ayan o, subscribe lang, click niyo notification bell sa gano'n maging updated po tayo at pag magkakalimutan mag-like, comment, share at sa gano'n pag nakita ko ang inyong comment, pangalan, shoutout ko kayo sa next video. Yun lang mga bossing, have a nice day, peace, yo!